Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal ng mga anghel. At ito na siguro yung huli nating pagtalakay insyaAllah. Kasi tapos na itong libro na ito. At pagkatapos ito, babalikan natin yung libro tungkol sa mga jinn. At yun naman yung tatapusin natin insyaAllah. At kapag natapos na natin tungkol sa mga jinn, kuha tayo na pang subject naman uli. InsyaAllah. So yung tinatalakay na natin yung mga dalil na superior ang tao sa mga anghel. At syempre, ang pagiging superior na ito ay para lamang sa mga mananampalataya. Yung mananampalatayang tao ay superior o nakahihigit sa mga anghel. So may mga tinukoy na dalil o mga batayan na superior nga ang mga tao. At 8 yung tinukoy na dalil. Ad-dalilul awwal, anna Allah amara al-malaikata bis-sujudi li Adam. Una, si Allah ay nag-utos sa mga anghel na magpatira pa kay Adan. Na syempre ginawa itong dalil ng mga scholar na si Adan ay mayroong mga katangian na espesyal. Kumbaga, kabilang nga doon, di ba, yung si Adan ay mayroong kaalaman sa pangalan ng mga bagay-bagay na nilikha ni Allah na hindi alam ng mga anghel. Hindi alam ng mga anghel. Na katulad niya sinabi, "Qala anbi'uni bi asma'ihim in kuntum sadiqin." Sabihin nga ninyo, sabi ni Allah sa mga anghel, sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga ito kung kayo'y makatotohanan. "Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana." Sinabi nila, wala kaming nalalaman liban na lang sa itinuro mo sa amin. Hindi nila alam, pero alam ni Adan. So yun yung unang dalil. Pangalawa, ad-dalilu thani, yung sinabi ni Allah kay Satanas, o sinabi ni Satanas pala kay Allah doon sa Quran, "Ara'aytaka hadal ladhi karramta alay?" Ito ba ang mas pinangaralan mo kaysa sa akin? So kinikilala ni Satanas na mas pinarangalan ni Allah si Adan. Kaya nga asar na asar si Satanas kay Adan. Ibig sabihin, may kinainggitan talaga siya kumbaga kay Adan. Superior si Adan kaysa kay Satanas. Kahit kay Satanas, superior siya. Superior siya sa mga anghel at superior siya kahit kay Satanas. At nung inutusan nga ni Allah yung mga anghel na magpatira pa, kasama nila sa panahon na yun si Satanas. At syempre, kasama si Satanas na pinagutusan na magsujud pero hindi siya nagsujud. Ad-dalilu thalith, pangatlong dalil, anna Allah Ta'ala khalaqa Adam biyadihi wa khalaqal malaikata bi kalimati. Nilikha ni Allah si Adan sa pamagitan ng kanyang kamay, at ang mga anghel ay sa pamagitan ng kanyang pananalita, sa pamagitan ng kanyang utos. Pang-apat na dalil, yung sinabi ni Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa." Fal khalifatu yufaddalu ala man laysa khalifatun o ala man laysa khalifatin. At yung khalifa, siyempre siya ay nakakahigit doon sa hindi naman khalifa. Waqad talabatul malaika alal istiklafi fihim. At yung mga anghel nga, kumbaga, hiniling din nila kay Allah na sila ay maging khalifa. At yung sinasabi ng mga scholar na dalil nito, yung sinabi nila, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Ilalagay mo ba sa lupa yung magkakalat lamang dito ng kasamaan at magpapadanak ng dugo? So kumbaga, ang tinutukoy nito, bakit mo ilalagay dyan yung tao? Nandito naman kami. So yun yung ginawa nilang batayan
Na yung mga anghel, gusto rin nila yung kalagayan ng pagiging khalifa, kumbaga. Pero, hindi nga ito ginawa ni Allah. Kasi si Adan ang magiging khalifa sa lupa. So, syempre, magkakaroon dito ng sunod na katanungan. Unahan ko yung kambal. So, yung anghel pala ay meron bang pagnanasa? Yung anghel ba, meron ba siyang, kumbaga, kagustuhan, ba dito sinasabi nila? So meron kasi sila, yung mga anghel, sila, sentient sila, nag-iisip sila. Nag-iisip sila. Pero syempre hindi sila kumikilos liban na lamang ayon sa pahintulot ni Allah, utos ni Allah. Kaya nga dito, kumbaga nakikipag-usap sila kay Allah sa paraan ng pakikipag-usap ng tao na, o katulad ng tao kumbaga na nangangatwiran. So si Allah nakikipag-usap sa mga anghel katulad ng kung paano nakikipag-usap tayo sa nakakaintindi. Di ba? Tapos ikaw naman, kung may kipag-usap ka sa pusa, ibang paraan din yung pakikipag-usap mo. So si Allah, nakikipag-usap siya sa mga anghel sa paraan na ganito na merong logic. Kasi nga, sentient yung mga anghel. At pwedeng meron silang bagay na gugustuhin, pero syempre ang kagustuhan nila na yun ay hindi rin naman maaring mangyayari na matutupad kung ito ay taliwas sa kagustuhan ni Allah. Kumbaga, binibigay lang nila yung kanilang panig. At hindi sinabi, "Falawla anna al-khilafata darajatun aliyah a'la min darajatihim lama talabuha wagabitu sahibuha." Na kung ang khilafa daw ay hindi mas mataas kaysa sa antas ng mga anghel, hindi nila ito sasabihin. Dahil nga sa kahulugan nito, hindi nila ito hilingin kay Allah. At yun nga, hindi sila makakaramdam na mas mababa pa yung antas nila kaysa sa antas ng mga tao. Sige, nilinaw natin dito. So, bagaman, kumbaga, nagsasuggest yung mga anghel na sila na lang, isa sa mga kahulugan na ibinigay ng mga mufassirin sa aya na ito, na gusto ng mga anghel na sila na yung maging khalifa sa halip na si Adan, dahil nalalaman nila kung ano yung maaring idudulot ng tao na kasiraan sa lupa. Okay, siguro itatanong na naman, akala ko ba si Adan ang kauna-unahang tao, paano nalaman nung anghel na magpapadanak ng dugo ang tao? Diba? Nunahan ko lang yung kambal, akala niya makakaporma siya ngayon. Sabi ng mga scholar, nangyari kasi ng panahon ng yung mga jinn, nauna silang nilikha yung mga jinn, nagkaroon sila ng mga kaguluhan at dumanak din ang dugo sa kanila. Hindi ko na alam kung meron pa magtatanong sa may dugo pala yung jinn. Basta nagkaroon sila ng kaguluhan. At yun daw yung naging dahilan din kung bakit tumaas yung antas ni Iblis, nakasama siya ng mga anghel. Kasi kasama siya dun sa mga nagpanatili ng kapayapaan sa mga jinn nung naunang panahon, nauna pa sa panahon ng mga tao. So yun ang dahilan ko bakit nila nasabi na maglalagay ka ba rito ng magpapalaganap lamang ng kaguluhan at magpapadanak ng dugo. So yun din yung isa sa mga kahulugan kung bakit nila nasabi yun. Kasi maaring gagawin ng tao yung katulad ng ginawa ng mga engkanto. Nangyari nga. Totoo yung sinabi ng mga anghel, nagkatotoo yung sinabi ng mga anghel. Doon sa kanilang kumbaga pinangangambahan. Panlima, ad-dalilul khamis. Yung panglimang dalil. Tafdilu bani Adam alihim bil ilmi. Yung kahigitan ng mga tao sa mga anghel sa pamagitan ng kanilang kaalaman. Hina sa'alahumullahu azza wa jalla an ilmil asma. Nang tinanong sila ni Allah, yung aya na binanggit ko kanina, nang tinanong sila ni Allah tungkol sa pangalan ng mga bagay-bagay, falam yujibu, hindi sila nakasagot. Bal i'tarafu annahum la yahsinuhan
la yahsinunaha, bago sila'y umamin na hindi nila kayang pangalanan nga ang mga ito. Faambahum Adam bidalik, at ito'y sinabi sa kanila ni Adan. At yun nga, ito na yung isa sa mga pagkakataon na may apply natin yung isang aya. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapareho ba yung may kaalaman at yung mga walang nalalaman? So, isa sa mga anyo nito o mga pagkakataon na naipakita ito yung tungkol kina Adan at yung mga anghel. Adalilus sadis, o mimma yadullu ala tafdilihim anna ta'at al-bashar asyakka. Kabilang sa mga batayan ng superiority ng mga tao, lalong-lalo ng mga mananampalataya sa mga anghel, ay mahirap para sa mga mananampalataya ang sumunod kay Allah. Wal asyakku afdal, at ang gawain na mas mahirap ay afdal, ibig sabihin meron nitong mas malaking gantimpala. Meron nitong mas malaking gantimpala. Tuwing nang nagsisikap ang tao na gumawa ng kabutihan sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan, gumawa ng gawaing pagsamba, mas malaki ang kanyang reward. Kasi ultimo yung pagsisikap niya ay mabibigyan din ng reward. Mabibigyan din ng reward. Kaya nga yung tao na malayo yung kanyang nilalakad patungo sa masjid, maaring mas malaki ang reward niya. Kasi bawat lakad niya, bawat hakbang ay merong gantimpala. Siyempre nababanggit doon sa hadith, di ba? Nang bawat hakbang ng tao sa kanang paa ay pagtaas ng kanyang antas at sa kaliwa ay kabawasan sa kanyang mga kasalanan. Tapos siyempre yung nagbabasa ng Quran na mahusay ay kapiling ng mga magkakasing antas ng mga anghel na mararangal, pero yung mga nauutal-utal, doble yung kanyang reward. Sa iba pang mga katulad nito. Fa innal bashara majbuluna ala syahwa. Sa mga tao sila ay may mga pagnanasa at sila ay mayroong mga iba't ibang mga gustong gawin, at hindi yung mga tao ay mayroong mga kumbaga iba-ibang damdamin katulad ng gadab, hawa at iba pa na wala naman nito yung mga anghel. Sa mahirap para sa tao yung sumunod, ibig sabihin mas malaking kanilang gantimpala. Whereas yung mga anghel, sumusunod sila kay Allah, oo, pero yung kanilang pagsunod ay kauniya. Nabanggitan natin ito ilang beses. Kauniya, ibig sabihin, natural na nasa kanilang katawan ang sumunod. Wala silang pagpipilian. Pero ang tao, may pagpipilian, susunod ba siya o susuway. Kaya malaki ang gantimpala ng mga sumusunod kay Allah. Pangpito, ad-dalilus sabi, anna salafa kanu yuhaddithuna al-ahadith al-mutadammina fadlu salihil bashar alal malaika. Ang mga naunang henerasyon ng mga Muslim, tinatalakay nilang usapin na ito. Katulad nung natalakay natin tungkol kay Omar bin Abdulaziz. Sa tinatalakay nga nila ito at napagtibay nila na ang mananampalataya ay nakahihigit kaysa sa mga anghel. Eh, syempre, yung mga makasalanan, hindi sila nakahigit sa mga anghel. Nasa impyerno nga sila eh. Waturwa ala ruusin nas, at ito nga raw ay, kumbaga, malawakan na pinag-uusapan ng mga tao. Ibig sabihin, hindi nila ito lihim na pinag-uusapan. Ibig sabihin dito, hindi ito specialized na topic. Kumbaga, yung mga tao, sa pangkalahatan alam nila ito. Walau kana hada munkaran laan karuhu. Kung ito ay isang bagay na hindi nila dapat tinatalakay, ay hindi ito dapat tinalakay ng mga salaf at bagkus ay sinawata pa nila. Itinuring nilang bidaa ang pagsasalita tungkol dito, pero walang nangyaring ganito. Fadulla ala itikadihim dalik, at ito ang patunay na ganito ang paniniwala nila. Ang mananampalataya ay nakalalamang sa anghel. Ad-dalilu thamin, panghuling dalil, panghuli na ito, pangwalo. Mubahatullahi bihim al-malaikata. Ipinagmamalaki ni Allah ang mga tao sa kanyang mga anghel. Ipinagmamalaki ni Allah ang mga tao sa kanyang mga anghel.
Wallahu yubahi bi ibadihi al-malaikata. Si Allah, kumbaga, ipinagyayabang niya ang kanyang mga alipin ng mga tao sa kanyang mga anghel. Ida addu ma aujabahu alaihim wa amarahum bihi. Tuwing ang ginagawa daw ng tao yung mga wajib sa kanila at mga iniutos sa kanila ni Allah, natutuwa si Allah at kabilang dito sa kanyang kaluguran, ipinagmamalaki tayo ni Allah sa mga anghel. Siguro tatanong nung kambal, bakit tao lagi binabanggit niya? Paano naman yung jinn? Hindi ko alam. Siguro may nagle-lecture din na jinn, yun yung tinatalakay nila tungkol sa kanila. Kung superior ba yung jinn sa anghel. Pero tayo, tao tayo, ito yung kailangan natin matalakay. Inshallah. Kasi ewan ko lang doon sa isang libro, di ba tatalakayin pa natin yung mga jinn? Baka mabanggit yun doon, yung usapin na yun, inshallah. Pero wala akong naalala na naging issue yung ganun, kumbaga naging na mayroong definitive na mga dalil tungkol doon sa pagiging superior ng jinn sa mga anghel. Pero mula rito sa tinatalakay natin, di ba yung sa Suratul Rahman, yung paulit-ulit na aya? Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yung rabbikuma doon at yung tukadziban parehong Ano ang tawag? Muthanna, pang dalawa. Yung dalawang tinutukoy doon, yung mga tao tsaka mga engkanto. Kasi pareho silang mukallaf, pareho silang may pananagutan, at dahil sa pagtupad nila ng pananagutan nito, pwede silang pumasok sa paraiso, at kung hindi, pupunta sila sa impyerno. So mula roon, ibig sabihin, maaring may ganito rin na mga katwiran in favor doon sa mga jinn. Na syempre, yung mga jinn na mananampalataya, maaari rin na superior din sa mga anghel. Kasi lahat ng argumento na ito, kumbaga na applicable sa kanila, halimbawa yung tungkol sa usapin ng pagsunod, so maaring applicable ito sa kanila. Pero hindi ko alam, kung nabanggit ko lang yung pagkakaintindi ko. Pero wala akong naalala talaga na naging issue yung tungkol doon. Pero inshallah ma-update pa natin usapin na yun, inshallah. So si Allah, pinagmamalaki niya yung mga tao sa mga anghel. Faidasallul farida, baha bihimul malaikata. Kapag nagsala daw ng obligadong sala, si Allah, pinagmamalaki niya yung mga tao sa anghel. Kumbaga kapag nagsala ng obligado yung mga tao, pinagmamalaki ni Allah mga tao sa mga anghel. Okay? At yun din, iniulat ni Imam Ahmad at Ibn Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, abshiru wa hada rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Yubahi bikumul malaikata, yaqulu unduru ila ibadi qad kadu faridatan wahum yantadiruna ukhra. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggapin ninyo magandang balita. Ang inyong Panginoon ay nagbukas ng isang pinto sa kalangitan, sa langit. Nagbukas siya ng isang pinto sa langit at ipinagmamalaki niya kayo sa kanyang mga anghel. Habang sinasabi ni Allah, tingnan ninyo ang aking mga alipin na tumupad sa isang obligasyon at hinihintay pa nila ang susunod na obligasyon. Yung tinutukoy dito yung sala. So pinagmamalaki ni Allah yung mga mananampalataya na tumutupad ng sala, pinagmamalaki niya ito sa mga anghel. Okay? So kung pinagmamalaki ni Allah yung mga tumutupad sa sala, sa tamang oras nito, sa tamang pagsasagawa nito, paano naman yung tulog? So si Allah, na pinagmamalaki niya yung kanyang mga alipin. At hindi sa isa pang hadith, yung tungkol sa Arafah, iniulat ito ni Abu Hurairah, at iniulat ito ni Al-Hakim at iba pang mga tagapag-ulat ng sunnah ng mga hadith. So sinabi, inna Allaha yubahi bi ahli arafati ahlas sama.
pinagmamalaki ni Allah ang mga tao na nasa Arafah, ipinagmamalaki niya sila doon sa mga ahlus sama, yung mga nasa langit, yung mga nilalang na nasa langit, yung mga anghel. Fayaqulu lahum, at sinasabi niya sa mga anghel, sinasabi ni Allah sa mga anghel, unduru ila ibadi haulai, ja'uni sya'than gabaran. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sasabihin ni Allah o sinasabi ni Allah doon sa mga anghel, tingnan ninyo ang aking mga alipin. Na sila ay tumungo dito, kumbaga nagpunta sila doon na sila ay marumi at nababalutan ng alikabok. Marumi, pagod at nababalutan ng alikabok. Na yun talaga yung yung magiging kalagayan ng mga nag-hajj sa totoo lang. Kasi yung Arafah, disyerto yun. So mano talaga, maalikabok doon. So ganito siya inilarawan sa hadith na ito. So meron pang isang hadith na may kinalaman dito. Waladina faddalul malaikat ihtajju bimitli hadith. So meron ngang mga mga nangangatwiran na ang mga anghel naman ay superior. So binanggit na rin dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Hindi binanggit kung kaninong riwaya ito. Pero sinasabi ng mga nangatwiran na yung anghel ang superior. Bawo yung hadith, man dakarani fi nafsihi, dakartuhu fi nafsi. Wa man dakarani fi malain, dakartuhu fi malain khayram minhum. Inshallah. Sino man ang alalahanin niya ako, ay alalahanin ko siya sa aking sarili, sabi ni Allah. Kumbaga yung Muslim na umaalala kay Allah, inaalala rin siya ni Allah. At sino man bumanggit sa akin, sa kanyang mga kasama, babanggitin ko rin sila sa mga kasama ko na mas mainam pa sa kanila, mas mainam pa sa mga tao. So dito sa hadith na ito, tinukoy ang mga anghel na mas mainam kaysa sa mga tao. Pero syempre, meron pang mga dalil na halimbawa sinasabi rin, wahtadju bi anna bani Adam fihim an-naqs wal kusur. Ang mga tao raw ay nagkukulang o pumapalpak sa kanilang mga obligasyon. Wa taqa'u minhum az-zalat wal hafawat. At yung mga tao ay nananatiling nagkakamali at paulit-ulit na nagkakasala. Wahtadju bimitli qawlihi ta'ala, yung dalil din nila yung sinabi ni Allah, wala aqulu lakum inni malak, sa Suratul An'am, verse 50. Kasi dito, ginagawa nila itong dalil na ang superior yung anghel, kasi anghel yung inaasahan ng tao, o kaya, kumbaga, hindi niya sinasabi na siya ay anghel. Kumbaga, kinikilala ng propeta na ito kung sino man ang nagsabi nito na nakakahigit sa kanyang mga anghel. Pero syempre, maaari rin naman mga hulugan na sinabi niya ito dahil yung mga tao, umaasa sila na anghel yung darating sa kanila na magbabalita o magdadala ng balita at babala. Ay nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din yung nagsabi nito. Siya nga, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi. Hindi ko sinasabi sa inyo na taglay ko ang mga kayamanan ni Allah. Wala a'lamul ghaibah. Hindi ko sinasabi na alam ko ang mga nalilingid. Wala aqulu lakum inni malak. At hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay anghel. Pero syempre, maaari natin maunawaan din ito sa isa pang pangunawa na sinabi lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil inaasahan ng Quraysh. Di ba gusto ng Quraysh na anghel lang darating sa kanila na magdadala ng mensahe? Pero doon sa nauna, mas maaring mas matibay pa nga yun na pananaw na babanggitin, sabi ni Allah, kapag binanggit ninyo ako sa inyong mga kasama, babanggitin ko kayo sa aking mga kasama na mas mainam pa sa inyo, yung mga anghel. So, balino na tinukoy ni Allah na yung mga anghel ay mas mainam sa mga tao. Pero syempre, panghuli, wa tahqiqul qawli fi dhalika ma dhakarahu Ibn Taymiyyah min anna salihil bashar afdalu bi i'tibari kamalin nihaya. So, ang pinakamatuwid na pananaw nga dito, yung nabanggit ko na rin nga nung nakaraan,
Ang mabubuting tao o mananampalatayang tao, sila ay mas mainam kaysa sa mga anghel dahil sila ang mas magkakaroon ng mabuting wakas. Diba? Anong mabuting wakas para sa mga tao? Paraiso. Si Allah wala siyang pinangakong paraiso para sa mga anghel. At hindi rin nila kailangan ng paraiso kasi yung trabaho nila sumunod lang kay Allah. Yung ibang anghel nga nasa impyerno, di ba? Nagbabantay ng impyerno, nagbabantay sa impyerno. So wala silang paraiso, kumbaga na magiging gantimpala ng kanilang mga ginagawa. Kasi technically, yung mga anghel hindi rin nila kailangan ng gantimpala sa kanilang ginagawa kasi wala silang pagpipilian kundi ang sundin lang si Allah. Wala silang pagpipilian. Kumbaga, ano ba magandang sample? Kumbaga yung mga anghel, nagtrabaho sila 8 hours a day. Tapos sumweldo sila minimum. Tapos yung tao, nagtrabaho, tapos may overtime pa. So sumweldo sila minimum, tapos meron pang overtime. So yun yung wala akong maisip na ibang analogy. Kumbaga yung tao, mas may tuturing na superior sa mga anghel kasi may mga ginawa sila na higit pa sa ginagawa ng mga anghel. Ang sumunod sa utos ni Allah sa kabila ng sarili nilang mga pagnanasa. Pero yung mga anghel wala. Sunod lang sila talaga ng sunod. Para silang makina. Para silang makina. Pag pinindot mo yung cambio, primera lang talaga, hindi yun magsisigunda. Liba na lang sira siguro yung yung clutch mo. So ganun yung mga anghel. So yun yung ginawang dalil ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wadalika innama yakunu idha dakhalul jannah. At ang pinakamainam nga na wakas para sa mga tao at siyempre sa lahat ng mga nilikha ni Allah, yung pagpasok ni naman sa paraiso. Wanalu az-zulfa at magkakamit nila yung pagiging malapit kay Allah. At yung zulfa na tinutukoy dito, mas malapit pa sila kay Allah kaysa doon sa mga anghel na may buhat-buhat ng trono ni Allah. Yun yung zulfa. Wa sayakunu darajatul ula at magkakamit nila yung mga matataas na antas. Wasakanu darajatul ula, makakamit nila yung mataas na antas. Wahayahumur rahman at sila ay babatiin ng mahabagin si Allah sa kanilang pagpasok sa paraiso. Wakassahum bi mazidi karbihi at si Allah ay kumbaga ilalapit pa niya lalo yung kanyang mga alipin na papasukin sa paraiso. Watajalla lahum. Siyempre si Allah, magpapakita si Allah sa mga mananampalataya doon sa paraiso. Yastamtiuna bin nadri ila wajhihi al-karim. At siyempre malulugod ng husto ang mga mananampalataya kapag nakita na nila si Allah sa maluwalhating mukha ni Allah. Waqamatul malaika fi khidmatihim biidni rabbihim. At sa paraiso, ang mga anghel ay nananatili na naglilingkod. Intindihan niyo yung pinagkaiba. Yung tao pag pumasok sa paraiso, puro na lang kaligayahan yung yung makakamit nila doon. Pero yung mga anghel na wala na nga silang paraiso, kumbaga hindi sila pinangakuan ng paraiso at nananatili pa sila na naglilingkod kay Allah. Samantala yung mga tao, ini-enjoy na lang nila lahat ng pakinabang doon sa paraiso. Kasi ito yung naging dalil ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. So yung mga anghel na nanatili na naglilingkod. Maaaring naglilingkod sila sa tao, naglilingkod kay Allah. Ano mang iutos ni Allah sa kanila? Wal malaikatu afdal bi etibari al-bidaya. Pero kung ang titingnan naman natin na argumento ay tungkol sa simula. Ibig sabihin simula sa pagkakalikha ng mga anghel at ng mga tao. Fainal malaikat al-an fir rafiqil a'la. Sa naunang mundo, itong dunya, kumbaga, ang mga anghel ay nasa posisyon na mas malapit kay Allah.
munazzahuna amma yulabisuhu banu Adam. At sila ay dalisay, malayo sa anumang mga pinagdurusahan ng mga tao. Sa anumang mga pinagdurusahan ng mga tao, anumang ginagawa ng mga tao na kasamaan, mustagrikuna fi ibadatir Rabb. At sila ay abala sa pagsamba sa kanilang Panginoon. Wala rayba anna hadihil ahwal al-an akmalu min ahwalil bashar. At sa mga panahon na ito, sa panahon na umiira lang dunya, kung ang titingnan ay ang kanilang mga gawain nga at ang kanilang pagiging dalisay, sila ay nasa perpekto na kalagayan. Pero dito nga, siyempre pagsasama-samahin natin lahat ng mga napag-aralan natin. So, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sabi niya, sa dunya superior ang anghel, pero sa kabilang buhay superior ang tao. Pero siyempre yung iba pa mga scholar nagsasabi, sa dunya, maaring superior pa rin kahit yung tao, basta siya ay mananampalataya o propeta o sugo. Panghuli sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa bihada tafdilu yatabayyanu sirrat tafdil wa tunfiku adillatul fariqain wa yusalih kullu minhum ala haqqihi wallahu a'lamu bis-sawab. So sa ganito paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, na maliwanag yung yung usapin na ito ng superiority ng tao sa mga anghel at yung iba pang mga argumento tungkol dito. At dito na natin na-reconcile yung usapin na ito, inshallah. Dito natin na-reconcile yung usapin na ito, inshallah. At si Allah ang pinaka-nakakaalam sa pinaka-tama. So dito na natapos yung aklat tungkol sa mga anghel. So tutuloy natin na yung next week, inshallah, yung tungkol naman sa mga jinn, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.